Ang paglaki ng kinalaman ng mga isla ng Pilipinas sa bandaigdigang kalakalan mula sa Red Sea hanggang sa China Sea sa ika-10 hanggang ika-11 siglo, ang nagdulot na maging posible ang pagdating ng Islam sa Sulu at Mindanao sa susunod na mga siglo. Sinasabi na sa simula pa lamang ng ika-9 na siglo, ang mga Arabo at iba pang mga hindi Muslim na mga ngalakal at mandaragat ay namayani na sa mga kalakalan sa Nanhay o South China Sea. Ang pangungunan nilang ito ay nagpatuloy pa hanggang sa ika-15 siglo, nang ang Islam ay maipakilala sa pamagitan ng mga ruta ng kalakalan hanggang sa pagdating ng Islam sa Sulu. Ang paglaganap at pagtatag ng Islam sa Pilipinas ay dulot ng mga salik o factors sa loob at labas nito. Bagaman nagsimula bilang isang dayuhang puwersa, ang pagpapakilala dito at ang paglaganap nito ay isang mabagal at sa pangkalahatan ay isang mapayapang proseso. Habang ang pagtatanggol nito sa sarili nito nang ito ay sinupil, ay naging marahas at madugo. Ang pagpapalaganap ng Islam sa bahagi na ito ng Pilipinas ay hindi mauunawaan sa pagtingin sa lugar na ito lamang. Ito ay kabilang sa kabuuan ng mga kaganapan sa paglaganap ng Islam sa mga mamamayan sa kabuuan ng Southeast Asia. Bago pa man ang pagiging Muslim ng kanilang mga bansa, ang mga Arabo at Persyanong mangangalakal ay madalas na sa mga daungan ng China. Sa paglaganap ng Islam, ang mga lupain ng mga Arabo ay naging sentro ng yaman, populasyon at kultura nito. Ang mga ito ay naging mahalagang sentro ng komersyo sa pagitan ng India, China, Southeast Asia at Africa. Sa malaking bahagi, ang mga Arabo ay naging mga tagapamagitan sa pagitan ng mga mangangalakal mula sa Europa na malapit sa Mediterranean Sea at iba pang mga mangangalakal sa Asia. Sa kalagitnaan ng Tang Dynasty nang sila ay namayani sa kalakalan sa Nanhay, at ang Hanfu ay lumitaw naman bilang isang sentro ng kalakalan sa China. Noong 879 ay sinalakay ni Huang Chao, isang tulisan na inchik ang Hanfu. Libo-libong mga mangangalakal na dayuhan, karamihan ay mga Muslim ang pinatay. Dahil dito, kasama ang paglala ng sitwasyong politikal doon at pamimirata sa reliyon, ang marami sa mga mangangalakal na Muslim na nakaligtas ay lumikas ng China patungong Kalah, na nakikilala rin bilang Klang o Kedah, sa Malay Peninsula o sa kasalukuyang Malaysia. Ang daungan na ito ay naging isang pangunahing sentro ng kalakalan ng mga Arabo sa maraming mga taon at ang kanilang pinakamalayong istasyon sa dakong silangan. Matapos ang malawakang paglikas mula sa Hanfu, ang kalakalan ng mga Arabo sa Southeast Asia ay mas naging kapansin-pansin at mas organisado. May hinuha na mula sa Kalah, ang mga Arabo at iba pang mga Muslim na mangangalakal ay nagsimulang makipagkalakalan sa malalapit na mga bayan. Ang isang lokal na kalakalan ay nagsimulang lumago. Maaring sa panahon na ito, nakilala at nalaman na ng mga Arabo ang mga bago at hinahanap na mga produkto. Ang lokal na kalakalan ay nagdulot na ang mga Arabo ay maging madalas sa Borneo at hindi nagtagal ay nalaman nila ang tungkol sa Sulu. Sa panahon ng Sung Dynasty, ang mga dayuhang mangangalakal ay inimbitahan na bumalik sa China. Sa panahon na ito ay Arabo pa rin ang karamihan sa mga dayuhang mangangalakal at sila ang pinakamayayaman na mga dayuhan. Pinaniniwalaan na ang mga Arabo ang nagbukas ng kalakalan sa pagitan ng Borneo at China. Ang ruta na dinadaanan nila ay mula sa Borneo patungong Sulu, Palawan, Luzon, at patungo sa isang daungan sa South China. Ito ang pangalawang ruta na iba pa sa naunang ruta na mula sa Malacca Strait patungong silangang dalampasigan ng Malaya, sa kasalukuyang Malaysia at Singapore, Indochina, sa kasalukuyang Vietnam, at patungong South China. Ang PUNI o ang Bornean Embassy sa China na pinamumunuan ng mga Muslim ay gumagamit ng ikalawang ruta.
Ito rin ang ruta ng barko ng mga Arabo na dumaong sa kanto noong 982 na mula sa Mai, ang kasalukuyang Mindoro sa Pilipinas. Ayon kay H. Otley Beyer, mula sa dulo ng ika-10 siglo hanggang sa sumunod na mga panahon, ang mga Arabong mangangalakal ay dumaan sa parehong ruta. Ngunit sa panahon na ito ay walang anumang panrelihiyon na halaga para sa kanila ang Sulu dahil hindi pa ito Muslim. Matapos ang insidente noong 879, ang pagmasakar ni Wang Chou sa mga Muslim sa Kanfu, ay nagsimulang lumaganap ang mga pamayanan ng mga Muslim sa Southeast Asia. Ito ay pinatutunayan ng paglitaw ng pamayanan ng mga Muslim sa Champa o Southern Vietnam sa huling dekada ng ika-10 siglo. Gayun din sa Leran sa Eastern Java noong 1082 at sa Terengganu o Eastern Malaysia noong 1303. Ang mga pamayanan na ito ay nangangahulugan na mayroon ng mga Muslim na nanatili kasama ang naunang populasyon. Sila ay nakipag-asawahan sa mga katutubo ng mga lugar na yaon tulad ng likas na nangyayari. Ang mga Muslim ang naging kinatawan ng prinsipalya o mataas na antas ng lipunan at pawang nanggaling mula sa makapangyarihang mga kaharian. Dagdag pa rito, sila ay mararangya. Nang ang mga pamayanan na ito ay ilang daang taon na ang edad, ang pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga Muslim at mga katutubong mamamayan ay mas naging mainam. Sa ikalawang bahagi ng ika-13 siglo, ang ilang mga pamayanan sa Southeast Asia, lalo na ang Samudra Pasay sa Sumatra ay naging mga Muslim dahil ang kanilang mga dugong bughaw ay nag-Muslim. Sa simula ng sumunod na siglo, ang Terengganu ay nagkaroon din ng pinunong Muslim. Ngunit ang may naging pinakamalaking impluwensya sa mga Malay na siyang ethnicity ng mga tao sa Southeast Asia ay ang pagkakatatag ng Malacca noong 1400. At ang pagmumuslim ng pinuno nito na kumuha ng pangalang Iskandar Shah nang ito ay magmuslim noong 1414. Sa ilang panahon, ang Sultanato ng Malacca, ang kasalukuyang Malaysia at Singapore ay naging sentro ng kaalamang Islamiko. Dahil ito rin ang sentro ng kaalaman sa lugar, ang lumalaking impluwensya nito sa mga karatig lugar ay nagdulot din ng paglaganap ng Islam. Sa paghahari ni Sultan Mansur Shah noong 1458 hanggang 1477, ang mga mangangaral ng Islam ay humayo mula sa Malacca patungo sa iba pang mga lupain malapit sa Malaysia, lalong-lalo na sa Java. Ang pagyakap sa Islam ng Java ay iniuugnay sa Siyam na Awliya o mga santo ayon sa konteksto ng doktrina ng Sufi na laganap sa panahon na yaon. Sila ay nagsikap sa pangangaral sa huling 25 taon ng ika-14 na siglo hanggang sa ika-16 na siglo. Ang pangkalahatang nangyaring Islamization sa Southeast Asia ay nagsimula sa mga pamayanan ng mga dayuhang Muslim na naitatag at namuhay kasama ang mga katutubo. Sila ay nakipag-asawahan sa mga katutubong ito at sa iba't ibang kadahilanan ang mga pinuno ng mga lugar na kung saan nanahan dito ang mga Muslim ay nagmuslim din. Madalas, ang isa sa mga Muslim na mangangalakal ay mag-aasawa ng anak na babae ng pinuno ng mga katutubo, kaya naitataguyod ang isang bagong dinastiya. Sa paglipas ng panahon, ang mga mangangaral ng Islam ay dumating upang patatagin ang Islam sa mga naunang mga Muslim, habang ipinapakilala ito sa mga hindi pa Muslim na mga katutubo. Ang marami sa mga pinunong katutubo ay maaring yumakap lamang sa Islam upang sila ay maging kaalyado ng makakapangyarihan at mayayamang mga negosyanteng Muslim, o upang magkaroon ng dahilan upang sila ay magaklas sa dati nilang mga pinaglilingkurang pinuno, katulad ng Majapahit, isang Hindu-Buddhist empire na umiral noong 1293 hanggang 1527. Sa isang pagpapalagay, ang kalakalan na internasyonal ay nagdulot ng naaangkop na pagbabago sa ideolohiyang espiritual ng mga katutubo, na maaaring nagdulot ng pagkakaroon ng vacuum o kawalan na pinunan naman ng Islam. Ang Islam na may tangan ng aral ng kapatiran at mensaheng espiritual ay pumuno sa malalim na paghahangad ng mga Malay na dahil dito
ay madali nila itong tinanggap. Isa sa mga pinakamaagang patunay ng pag-iral ng mga Muslim sa Sulu o maaaring batayan ng pag-iral dito ng isang pamayanan ng mga Muslim ay ang sanglibingan sa Budato sa looban ng isla ng Hulo. Ito ay libingan ng isang nagngangalang Tuhan Makbalu o Mokbalu na namatay sa taong 710 Hijri na katumbas ng taong 1310. Ang kanyang lapida ay malinaw na tumutukoy na siya ay namatay na malayo mula sa kanyang sariling bansa. Dahil dito, siya ay tinawag na isang syahid o martir ayon sa naiulat na sawikain ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaman ang hadith na ito ay kalaunang napagtibay na hindi mapananaligan at hindi napagtibay. Ang pagpapahalaga na iginawad sa kanyang libingan sa kabila ng mga pagbabago sa buong kasaysayan ng Sulu ay nagpapakita na siya ay hindi pangkaraniwang tao lamang habang siya ay nabubuhay pa. Karagdagan pa rito, ang titulong Tuhan ay nagpapabatid na siya ay may mataas na antas. Ang titulong ito ay hindi lamang sa tradisyonal na kahulugan nito bilang Diyos, bagkus ay sa konteksto ng pagiging pinuno sa mga Malay. Bagaman ang pangalan ng namatay ay Arabic, hindi ito nangangahulugan na siya ay Arabo. May hinuha na siya ay dumating sa Sulu sa dulo ng ika-13 siglo at mayroong mga Muslim na nag-ukit ng kanyang lapida sa napakagandang Arabic na pagkakasulat. Ang mga tarsila ng Sulu na mga quasi-historical document ay walang nababanggit tungkol kay Tuhan Makbalu. Ngunit may nababanggit sa mga ito na Tuan Masyaika na dumating sa Maimbong na nakapangasawa ng anak na babae ng isang katutubong pinuno na nagngangalang Raja Sipad o Sri Paduka. Si Tuan Masyaika ay pinaniniwalaang may dalang mga makabagong kasanayan sa panahon na ang mga tao sa Sulu ay hindi pa mga Muslim. Ngunit natitiyak na si Tuan Masyaika ay isang Muslim dahil sa mga pangalang Muslim ng kanyang mga anak tulad ni Hakim at Aisha at gayon din ng kanyang mga apo. Karagdagan pa rito, ang salitang Masyaika ay walang iba pang kahulugan liban pa sa plural form ng salitang Sheikh, na isang titulo ng paggalang para sa matatanda, pinunong panrelihiyon, iginagalang na mga mangangaral at iba pa. Kaya ang tuan na ito ay maaring isa sa mga Masyaikh. Tunay na magiging magandang kwento nga kung ito ay may iuugnay sa Saudi Arabia, na ang katagang Masyaikh sa ilang pagkakataon ay tumutukoy sa mga inapo ng ilan sa matutuwid na tao na lumikas mula sa Makkah patungong norte sa Madina bilang pagbubukod sa kanila sa mga Sharif o Sayyid na parehong tumutukoy sa mga inapo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isang palasak na kaalaman na ang karamihan sa mga Arabo na nanirahan sa mga lupain ng mga Malay ay nanggaling mula sa Yemen at Hadramaut, na pawang nasa timog ng kasalukuyang Saudi Arabia. Maaari kayang si Tuan Masyaika ay galing sa lugar na ito? At magiging napakagandang kwento nga rin kung sina Tuhan Makbalu at Tuan Masyaika ay isang tao lamang. Sa kasamaang palad ay walang patunay dito. Ano paman ang mga ulat sa mga tarsila ay nagpapahiwatig ng pag-iral ng kauna-unahang pamilyang Muslim sa Sulu na kumakatawan sa pag-aasawahan ng isang dayuhang Muslim at isang kasapi ng katutubong dugong bughaw. Ang mga tarsila ay tiyak na nagtukoy na ang mga apo ni Tuan Masyaika ay lumaganap sa mga lugar ng Maimbong at iba pang mga bahagi ng Sulu. Ayon sa isang tarsila sa Sulu, ilang panahon pagkatapos ni Tuan Masyaika ay dumating ang isang Karimul Makdum na may titulong Sharif o inapo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nanggaling sa ibang bayan. Siya ay nanirahan sa Buwansa at nagtayo ng isang masjid. Mula sa Buwansa, siya ay dumalaw sa tubig indangan sa Simunul Island na kung saan ay nagtayo siya ng isa pang masjid. Ang isang libingan sa Tandubanak ay pinaniniwalaan na sa kanya.
maraming mga tradisyon ang umiikot sa katauhan ni Karimul Makhdoom. Kabilang sa mga ito ay ang ulat na siya di umano ay naglakad sa tubig upang iligtas ang ilang mga mangangalakal na nalulunod. At siya di umano ay nakikipag-usap sa pamagitan ng papel. Ang mga ulat na ito tungkol sa kanya ay nagpapahiwatig na ang Makhdoom na ito ay isang Sufi mula sa tarika o metodolohiya ng Qadiriyah. Dahil ang nagtatag ng sekta na ito ng Sufi ay ang siyang patron saint ng mga mangingisda at ang marami sa kanyang mga tagasunod di umano ay may kakayanan na maglakad sa tubig. Ang Makhdoom Karim kalaunan ay kinilala bilang isang awliya o santo. Ang tinatayang panahon ng pagdating niya ay sa pagitan ng 1350 hanggang 1380. Ang mga pantas na Arabo ay sumubok na iugnay siya sa iba pang mga mangangaral na dumating sa Java. Ang isang nagngangalang Makhdoom Ishaq na dumating sa Java noong 1397 ay pinaniniwala ang anak ni Makhdoom Karim. Ano paman, ang pagdating ng Makhdoom Karim sa Sulu ay kumakatawan sa isang pagkilos ng mga Muslim na mangangalakal na may layuning mangaral sa kanilang pagtungo sa mga lupalop ng mga Malay sa ikalawang bahagi ng ika-14 na siglo. Sa isang proseso na nagpatuloy sa susunod na siglo, pinaniniwalaan na ang karamihan ng mga Makhdoom na tumungo sa Southeast Asia ay mga Arabo o kaya ay may lahing Arabo. Ayon sa Sulu Genealogy, 10 taon matapos ang pagdating ni Makhdoom Karim ay dumating ang isang nagngangalang Raja Baginda na mula sa Minangkabau, Sumatra. Siya ay dumating sa Buansa matapos ang sandaling pagtigil sa Zamboanga at Basilan. Siya ay dumating kasama ang ilang maalam at nagkaroon ng maikling labanan sa pagitan nila at ng mga katutubo sa Buansa. Nagad namang natigil ng malaman ng mga katutubo na si Baginda ay isa ring Muslim. Nababanggit din kung paanong ang mga nakatatanda ng Buansa ay nangalaga kay Baginda na maging pinuno nila nang mapangasawa nito ang isang katutubong prinsesa. Mainam na mabanggit ang ilan sa mga pinuno na sumalubong kay Raja Baginda ay mga apo ni Tuan Masyaika. Maaring sa unang bahagi ng ika-15 siglo, kasabay ng pagpapadala ng unang delegasyon ng mga pinuno ng Sulu sa Ming Dynasty ng China, ay dumating din sa komunidad sa Bawang sa Hulo, ang isang Arabong mangangalakal at mangangaral na may kasamang mga Muslim na inchik na tinatawag na Hoy-Hoy sa Sulu. Siya ay tinatawag na Muhaddam Aminullah. Ang Muhaddam ay isang tawag din sa Makhdoom. Siya ay nangaral din ng Islam. Noong 1450, si Shariful Hashim o Sayyid Abu Bakar ay dumating sa Buansa. Ang isang tarsila ay naglalahad kung paanong siya noon ay nasa Basilan at ang mga tao sa Buansa ay nag-anyaya sa kanya na tumungo roon at pamunuan ng Buansa. Ang ulat na ito ay nagpapahiwatig na namatay na si Raja Baginda dahil naiulat na pinakasalan ng Shariful Hashim ang byuda ng Raja nang siya ay dumating. Gayun din, hindi rin siya aanyayahan na mamuno kung buhay pa ang Raja. Sa isa pang tarsila ay naiulat na ang Shariful Hashim ay nanahan kasama si Raja Baginda at pinakasalan ng anak nito. Alinman sa dalawang ito, ang Shariful Hashim ay pinaniniwalaan na isang maalam na tao na may magiliw na ugali. Sa kanyang pagdating o sa ilang panahon matapos ang kanyang pagdating, siya ay itinalagang sultan. Naiulat na siya ay nabuhay ng 30 taon sa Buansa at maaring namatay noong 1480. Isa sa mga ginawa ng Shariful Hashim ay ang pagtatatag ng mga paaralan ng Quran o madrasa at nagturo siya sa iba kung paano magturo. Nababanggit din na siya ay nagpalaganap ng Islam sa mga tao sa loob na bahagi ng Hulo sa pamagitan ng pagpapamuslim sa mga pinuno, pagpapaliwanag sa mga panaginip, pagpapakain sa mga bata, at pamimigay ng regalo. Ang pagmumuslim ng mga tao sa mga burol at kabundukan ay sumisimbolo rin sa paghupa ng tensyon sa pagitan ng mga tao sa dalampasigan at mga tao sa looban ng isla. Ang Shariful Hashim ay nagpakilala ng mga institusyong Islamiko na politikal at may kinalaman sa pagsasabatas sa Sulu at pinag-isa niya ang kanyang nasasakupan. Sa kabilang dako,
Ang iba't ibang mga pinuno ng Sulu at ang kabuuan ng populasyon ay hindi tatanggap sa kanya bilang sultan, liban na lamang na sila ay mga Muslim na o ang karamihan sa kanila. Ang pangangaral ng naunang mga dumayo rito ng mga Muslim at mga misyonero ay naghanda sa pagkakatatag sa isang sultanato. Ang lahat ng mga sultan ng Sulu, gayon din ang mga dato ay pawang nag-aangkin ng pagiging inapo ng unang sultan. Walang sino mang magiging sultan liban na lamang sa siya ay inapo ni Shariful Hashim na isang Arabo na pinaniniwalaang nagmula sa Taif sa kasalukuyang Saudi Arabia. Kung pagbabatayan ng ugali at mga gawain ng unang sultan, ay may hinuha na siya ay isang fakih o maalam sa pagsasabatas at hindi isang sufi na kumikiling sa mistisismo na katulad ng mga makdum na naunang dumating sa Sulu. Interesante rin na mabanggit na ilang dekada bago pa dumating ang Shariful Hashim sa Buwansa, may isang nagngangalang Sharif Ali na isang Arabo na nakapangasawa ng anak na babae ng Sultan Ahmad ng Brunei. At ang anak nila kalaunan ay si Sultan Barkat Ali at sila ay nagtaguyod ng bagong dinastiya. Ang mga alamat ay nagsasabi rin na si Sharif Ali ay nakatatandang kapatid ng Shariful Hashim. Dahil sa kakulangan ng detalye, ang ipinahihiwatig lamang ng mga alamat na ito ay mas matanda ng kaunti ang Sultanato ng Brunei kung ihahambing sa Sultanato ng Sulu. Kasabay ng pamumuno ng Shariful Hashim sa Sulu ay ang pangangaral ng mga misyonero mula sa Malacca patungong Borneo at Java sa ilalim ng pangangalaga ng Sultan ng Malacca na si Sultan Mansur Shah. Ito ay dahil sa ang Malacca ay naging sentro ng kaalamang Islamiko, bagaman nauna nang nagmuslim ang Borneo. Maaring ang mga pangangaral na ito ay nagkaroon ng epekto sa Sulu at Mindanao sa huling 25 taon ng ika-15 siglo o maaring mas maaga pa, nang ilan sa mga mangangalakal na naghahangad na mangaral ay dumalaw sa mga lugar na kasalukuyang Malabang at Cotabato. Ang mga tarsila ng Maguindanao ay tumutukoy sa kanila bilang sina Sharif Aulia at Sharif Maharaja. Si Sharif Maharaja ay mula sa Malacca. Si Sharif Aulia ay pinaniniwalaang nakarating sa Pulangi na dito ay napangasawa niya ang anak na babae ng pinunong katutubo. Ang isang tala ay nagsasabi na ang Sharif na ito ay tumungo sa Palembang at mula rito ay bumalik na siya ng Arabia. Naiwan niya ang isang anak na babae sa Maguindanao na kalaunan ay napangasawa ni Sharif Maharaja. Si Sharif Hasan na kapatid ni Sharif Maharaja na mula rin sa Malacca ay naiulat na nanatili sa Sulu. Kung ang mga ulat na ito ay tama, malalaman natin na sa dulo ng 1400s ay may mga pamilyang Muslim na sa ilang mga bahagi ng Lanao at Cotabato. Bago pa man nakarating ng Mindanao si Sharif Kabungsuan noong 1515. Noong 1511, nangyari ang isang malaking pagbabago sa Southeast Asia. Ang Malacca ay nasakop ng mga Portuges. Hinangad ng mga Portuges ang bagong ruta sa pagkakamit ng mga spices, na noong una ay kinukuha nila mula sa mga Arabo na nakikipagtagpo sa kanila doon sa Mediterranean Sea. Sa bagong ruta ay umikot ang mga Portuges sa Africa hanggang sa makarating sila sa India at natalo nito ang ilang mga hukbong dagat ng mga Muslim bago pa man sila makarating ng Malacca. Sinakop nila ang Malacca upang mamayani sa kalakalan ng spices o pangrekado na gamit nila pampalasa at pampreserve ng pagkain. Ang Spice Island na ito ay matatagpuan sa Molucas. Ang pagbagsak ng Malacca ay may malalaking resulta. Ang maalam dito sa Islam ay lumikas patungong Sumatra at Java, na nagdulot din naman ng Renaissance sa pagkabuhay muli ng kaalaman at kamalayang Islamiko sa mga lugar na ito. Ang mga inapo ni Iskandar Shah, ang unang sultan ng Sultanato ng Malacca, ay lumikas sa mga karatig na lupalop upang bumuo ng sarili nilang mga pamayanan sa iba pang mga lugar. Kasabay nito ay nagkaroon ng malawakang paglikas mula sa Malay Peninsula patungo sa kalapit na mga isla tulad ng Borneo at iba pa, dahil sa panahon na ito ay kasalukuyang malakas ang Brunei Sultanate. Ang mga tarsila ng Maguindanao ay nagulat kung paanong si Sharif Kabungsuan ay naglayag kasama ang kanyang mga tagasunod upang bumuo ng sarili nitong pamayanan.
Si Sharif Kabungsuan ay anak ng isang prinsesa ng Malacca sa Arabong Sharif na si Ali Zainul Abidin. Siya ay dumaan ng Brunei, Cagayan de Sulu, hanggang sa siya ay makarating sa Zamboanga at mula rito ay tumungo siya ng Malabang. Sa pamagitan ng pag-aasawa sa ilan sa mga angkan ng mga pinunong katutubo sa lugar na ito ay nakapagtatag siya ng ilang mga bagong dinastiya. Iniugnay kay Sharif Kabungsuan ng paninindigan sa pangangalaga sa Islam at ang kanyang mga mandirigma ay tumulong na mapalaganap ang pananampalataya. Ang mga dato ng Maguindanao, Iranon at Buwayan ay pawang mga nag-aangkin na sila ay kanyang mga inapo. Tinatayang siya ay nakarating sa dalampasigan ng Pilipinas noong 1515. Ang kanyang anak na si Sharif Makaalang Saripada ang maaaring siyang tinutukoy ng mga Kastila bilang Saripara na tumalo kina Villalobos noong 1543. Si Villalobos ang nagpangalan sa mga isla ng Samar at Leyte bilang Las Islas Filipinas, mga isla ni Felipe, na sa panahon na yaon ay prinsipe pa lamang at kalaunan ay naging hari ng Espanya. Ang iba pang mga isla na nasakop ng mga Kastila na kalapit ng Samar at Leyte ay tinawag na rin na Pilipinas sa sumunod na mga panahon. Ang labanan na ito sa pagitan ni Sharif Makaalang at Villalobos ay maaaring ang unang jihad sa pagitan ng mga Muslim at ng mga Kastila sa mga isla ng Pilipinas. Si Sharif Makaalang ay nagbigay ng matinding pagsubok sa mga Kastila sa Pulangi. Si Makaalang ay isang pinunong Iranon na nagpalawak ng impluwensya nito sa paligid ng Pulangi. Sa katotohanan, ang impluwensya ng Islam ay dala ng mga Iranon mula sa isang lugar na tinatawag na Malabang. Mula sa lugar din na ito, ang Islam ay nakarating sa Lake Lanao. May isa ring naiulat na dumating na nagngangalang Sharif Alawi, nakabilang sa pamilya ng mga Alawi na dumating pagkatapos ni Sharif Kabungsuan at nangaral sa lugar na nakikilala ngayon bilang Cagayan de Oro at siya ay nag-iwan ng ilang mga inapo roon. Ang pagbagsak ng Malacca sa mga Portuges ay nagdulot na ang mga Muslim ay dumaong sa iba't ibang mga pantalan. Sa ilang mga panahon, ang mga daungan sa hilaga ng Sumatra ay naging daungan para sa kanila. Noong 1524, ang Aceh sa Sumatra ay sumakop sa Pasay at ang Aceh ay naging pangunahing daluyan na sa pamagitan nito ay napatibay ang Islam sa Java mula sa Muslim India at iba pang mga sentrong Islamiko sa mga lupalop ng mga Arabo. Ang pagbagsak ng Malacca ay nagdulot din na ang Brunei ay maging isang sentro ng komersyo. Noong 1500s, ang impluwensya ng Brunei ay lumaganap na sa mga isla ng Pilipinas. Ang Sultan Bolkiah, si Nakhoda Ragam, ang ikalimang sultan ng Brunei ay nagkaroon ng ugnayan sa Sultan ng Sulu sa pamagitan ng pag-aasawa at naiulat sa Brunei Salasila na siya ay sumakop sa bansa na tinatawag na Selurong na pinaniniwalaang tumutukoy sa Maynila. Sa katotohanan, sa panahon na ito ay mayroong pamayanan ng mga taga-Borneo na namumuhay kasama ng katutubong populasyon sa bunganga ng Ilog Pasig sa Maynila. Noong 1521, nabihag ng natitirang mga tauhan ni Magellan ang isang sasakyang dagat ng Brunei sa dagat malapit dito. Nasa barkong ito ang apo ng Sultan ng Brunei at anak ng Raja ng Luzon. Ito ay walang iba kundi si Raja Matanda. Siya ay isang opisyal ng hukbong dagat ng Brunei at tumungo roon upang mapangasawa ang isang pinsan. Sa pagbubuod, ang mga pinuno ng pamayanan sa Maynila ay kamag-anak ng royal family ng Brunei. Ang mga pakikipag-asawahan na ito ay nagpatuloy hanggang sa tuluyang masakop ng mga Kastila ang Maynila noong 1571. Nalalaman ng mga Kastila noong panahon ni Legazpi na ang mga katutubo na namumuno sa Maynila at Tondo ay hindi lamang mga nanggaling ng Borneo, bagkus ay mga kamag-anakan din ng mga sultan ng Brunei. Ang isa sa mga asawa ni Raja Sulaiman ay anak ng sultan ng Brunei na maaring si Abdul Kahar, ang ika-6 na sultan ng Brunei. Ang mga Kastila ay nag-ulat tungkol sa kanilang pag-iwas sa baboy at alak at sa pagpapatuli ng mga nananahan sa dalawang pampang ng Ilog Pasig sa Tondo at Maynila. Nasaksihan din nila rito ang paggamit nila ng mga pangalang Muslim.
na isang bagay na hindi nila naiulat tungkol kina Humabon at Lapu-Lapu sa Cebu at Mactan. Noong 1578, nalaman ng mga Kastila na nagtuturo at nagpapaliwanag ng Quran sa Balayan sa Batangas. May mga naiulat din na mga pamayanan ng mga Muslim sa Mindoro, Pampanga, Bulacan at iba pang mga lugar sa Katagalugan. Ngunit matapos ang ilang taong pananakop ng mga Kastila, ang mga lugar na iyon ay tuluyan ng naging Kristiyano at naglaho na ang Islam dito. Ang pagdating ng mga Portuges at mga Kastila upang payakapin sa Kristyanismo ang mga tao sa Southeast Asia, wasakin ng Islam at pangibabawa ng kalakalan dito, ay nagdulot na ang mga Muslim ay kumilos laban sa kanila. Tulad ng dati, ang sigasig ng mga Kristiyano ay tinapatan din ng sigasig ng mga Muslim. Nabuo ang mga alyansa sa pagitan ng iba't ibang mga pamayanang Muslim at ang mas pinaigting na pangangaral ay sinimulan. Isang dekada lamang matapos ang pagbagsak ng Malacca sa mga Portuges, naging Muslim ang Sukadana sa South Borneo, Banjarmasin sa Kalimantan sa Southeast Borneo, at Ambon Island sa Indonesia. Ang Bantam at Mataram sa Java ay nagmuslim din. Noong 1521, ang Brunei ay nagsikap na mapayakap sa Islam ang mga karatig lugar nito sa Borneo. At noong 1539, si Sultan Alauddin Riayat Shah ng Aceh ay nagdeklara ng digmaan laban sa Rajanate ng Batak sa isla ng Sumatra na noon ay mga pagano. Noong 1575, si Sultan Babullah ng Ternate sa kasalukuyang Indonesia ay tumapos sa sinimulan ng kanyang ama sa pagtalo sa mga Portuges sa Molucas. Ang pangangaral ng mga mangangaral na taga Borneo sa Southern Luzon at sa Mindanao noong 1570s sa kalagitnaan ng panahon ng pagsalakay ng mga Kastila ay bahagi ng mga kaganapang ito. Sa dulo ng 1600s, ang Sambas sa West Borneo, Bima sa Sumbawa, Indonesia at Makassar sa South Sulawesi sa Indonesia ay meron ng mga Muslim na pinuno. Isang kabalintunaan nga na may ituturing na ang nagpabilis sa paglaganap ng Islam sa Southeast Asia ay ang pagdating ng mga Kastila at Portuges upang ipalaganap ang Kristyanismo. Ang Islam ay nagsilbing isang ideolohiya o pagkakakilanlan na nagbuklod sa mga tao upang labanan ang imperialismo at ang paglaganap ng kanluraning Kristyanismo. Ang karamihan sa mga lugar na naging Kristiyano ay mga dating hindi Muslim o mga pagano. Bagaman may ilang mga dating lugar ng mga Muslim ang yumakap sa bagong pananampalataya na dala ng kanluran. Nang dumating ang mga Kastila sa Pilipinas noong 1569, napigilan nila ang pagsulong ng Islam papuntang Hilaga, patungong Visayas at Luzon, mula sa Brunei at Sulu. Ngunit hindi sila tuluyang nagtagumpay sa pagwasak sa Islam sa Brunei, Sulu at Maguindanao, na kung saan ay matatag itong naitaguyod. Ang mga Kastila ay hindi nagaksaya ng anumang tao, mga kaalyado at mga kagamitan sa kanilang masigasig na pagsisikap na mapayakap sa Kristyanismo ang mga Muslim sa Pilipinas at gawin silang mga alipin ng mga Kastila. Ang tinatawag na Moro Wars na napakahaba at napakatagal ay nagpapatunay dito. Ang Islam ay nagbigay sa mga katutubo ng Pilipinas na yumakap dito ng isang bagay na nagbigay sa kanila ng karangalan at halaga bilang individual. Ito ay nagpatibay pa sa isang nasyon na naninindigan dahil ginawa nitong obligasyon na panrelihiyon ng pagtatanggol sa pamilya, tahanan at lupain. Ito ay naghimok sa mga pamahalaan na labanan ng mga mananakop. Kasama ng mga pamahalaang Muslim na ito ang mga komprehensibong batas. Ang mga batas nito ay nagdulot na humupa ang ilan sa masasamang gawin ng mga tao noon, tulad ng pangaalipin. Kasama ng pagsasabatas sa Islam na marapat na magpalawak sa kaalaman dito ang isang Muslim, ang Islam ay nagpakilala ng isang bagong paraan ng pagsulat, ang Arabic script, at kasama nito ang sining ng calligraphy at ang mga organisadong mga paaralan sa mga isla ng Pilipinas. Ito ay nagtanim sa mga Muslim ng mga ugali ng pagtitiis at katatagan sa pagsubok at kabutihan sa pagtatagumpay. Ang Islam ay nagparamdam sa mga subapi rito na sila ay kasapi ng isang mas malawak na pamayanan ng mga Muslim
na ang lawak nito ay mula sa kabilang pampang ng Atlantic Ocean hanggang sa dalampasigan malapit sa kanila. Ang konsepto ng Darul Islam ay lumago sa mga mamamayan ng Sulu at Mindanao. Ang Islam mismo ay naghimok sa mga tao ng ilang mga uri ng mabubuting asal at nagbigay sa mga tao ng bagong huwaran para sa kanilang pamumuhay at pakikitungo sa kapwa-tao. Ang isang bagong konsepto ng kasaysayan ay naitanim sa kanila hanggang sa sila ay makaramdam na ang kanilang pagkakagabay patungo sa Islam ay mula sa habag ni Allah at ang kanilang kasaysayan ay hindi lamang dulot ng kanilang mga gawa, bagkus ay dulot ng pagtatakda ni Allah.